Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay love. Happy feast day po ng Poong Jesus Nazareno. Tuwing ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Poong Nazareno, bumubuhos ang dagat ng tao. Mga paang sugatan, mga kamay ay pilit humahawak, mga mukha'y pawisan, ngunit nagliliwanag sa pag-asa. May mga panalangin na isinisigaw, may mga luha na tahimik na tumutulo, may mga pusong matagal ng pagod, ngunit patuloy na umaasa. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang tanong na mahalagang balikan. Ano ba talaga ang hinihila ng mga taong ito? Ang lubid ng andas o ang pag-ibig ng Diyos? Ang Ebanghelyo ngayon ay simple ngunit napakalalim. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Isang pangungusap na sumasaloob sa buong misteryo ng pananampalataya, at kung may isang salitang kayang buuhin ang diwa ng Ebanghelyo at ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno, ito'y pagmamahal. Ang pagmamahal na ito ay hindi romantiko, hindi sentimental, at lalong hindi madali. Ito'y pagmamahal na handang bumaba, handang magbuhat ng krus, handang masaktan alang-alang sa minamahal. Sa Poong Jesus Nazareno, nakikita natin ang anak ng Diyos na hindi nanatili sa langit, kundi bumaba sa lupa. Pumasok sa alikabok ng ating kasaysayan at nagpasa ng bigat ng ating mga kasalanan, sugat at pagkabigo. Ang krus na kanyang pasan ay hindi lamang kahoy. Ito'y larawan ng bigat ng ating buhay na kanyang piniling akuin. Sinabi ni Jesus kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. Ang itinaas na anak ng tao ay hindi lamang si Kristo sa krus. Ito rin ang Kristo na patuloy na itinataas sa puso ng mga taong naghihirap. Sa Poong Nazareno, ang krus ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi tanda ng pagmamahal na hindi umaatras. Ang krus ay hindi wakas, kundi daan. At pagtingin sa Kanya, ang pagtitig na puno ng pananampalataya ay nagiging bukal ng buhay. Sa mas malalim na pagbasa, bakit nga ba napakaraming Pilipino ang naaakit sa Nazareno? Marahil dahil sa Kanya nakikita natin ang Diyos na hindi nahihiya sa ating kahirapan. Isang Diyos na hindi nagtatago sa kalulhatian kundi naglalakad sa ating mga eskinita, nakikisiksik sa ating mga problema, at nakikisama sa ating mga pasanin. Ang Poong Jesus Nazareno ay Diyos na nakikiisa. Nakikiisa sa manggagawang pagod, sa isang inang nag-aalala, sa ama na nabibigatan sa responsibilidad, sa kabataang naliligaw ng direksyon. At hindi sinugo ng Diyos ang anak upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Napakahalaga po ng linyang ito sapagkat maraming tao ang natatakot sa Diyos
dahil iniisip nilang siya ay tagahatol. Ngunit sa Nazareno, malinaw ang mensahe. Ang Diyos ay tagapagligtas. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi naghihintay na tayo ay maging perpekto bago niya tayo yakapin. Siya ang unang nagmahal. Siya ang unang nagbuhat. Siya ang unang nag-alay ng sarili. Ngunit ang pagmamahal na ito ay may hinihinging tugon. Ang paghawak sa lubid ng andas ay hindi sapat kung hindi hahawakan ang diwa ng krus sa araw-araw. Ang pagpasan sa panata ay hindi lamang sa prosesyon, kundi sa pang-araw-araw na katapatan, sakripisyo at pagbabagong buhay. Ang tunay na debosyon sa Nazareno ay hindi lang paglalakad ng nakayapak. Ito'y paglalakad sa daan ng pagmamahal. Pagmamahal na marunong magpatawad, magparaya, maglingkod, at magbuhat ng krus kasama ang iba. Sa ating personal na buhay, saan ba natin nararanasan ang krus? Ano ang bigat na araw-araw nating pasan? Baka sakit na matagal nang hindi gumagaling. Baka relasyon na puno ng sugat. Baka kasalanang paulit-ulit nating binabalikan. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos na nagmahal ng lubos ay naroroon. Nakatingin sa iyo hindi upang husgahan ka, kundi upang iligtas ka. Ang pagmamahal ng Diyos na ipinahayag sa mukha ng Nazareno ay pagmamahal na humihila sa atin palabas sa kawalan ng pag-asa. Kapag ang mundo ay nagsasabing suko na, ang krus ni Kristo ay nagsasabing magpatuloy ka. Kapag ang dilim ay tila mas makapal, ang anak na itinaas sa krus ay nagiging liwanag na hindi mamamatay. Sa huli, ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno ay hindi lamang araw ng debosyon. Ito'y paanyaya sa isang paraan ng pamumuhay. Isang pamumuhay na hinuhubog ng pagmamahal na handang magsakripisyo. Isang pagmamahal na hindi umaatras sa sakit. Isang pagmamahal na sa kabila ng lahat ay patuloy na nagsasabing, mahal kita hanggang dulo. Mga kapatid, saang bahagi ng ating buhay tayo inaanyayahan ng Diyos na tanggapin at isabuhay ang pagmamahal na handang magbuhat ng krus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Poong Nazareno, Ikaw ang anak na ibinigay ng Ama dahil sa wagas na pagmamahal. Turuan mo kaming magmahal tulad mo. Hindi takot sa sakripisyo, hindi umaatras sa hirap. Kapag kami napapagod sa aming krus, ipaalala mo sa amin na ikaw ay kasama namin. Gawin mo kaming tanda ng iyong pagmamahal sa mundong sugatan at pagod. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.